Pinoproseso na nga ang mga abo ng dalawang kababayan natin mag-asawa sa bansang Canada na namatay matapos mahulog sa kanilang paddleboard at nalunod. At ito din ang suggestion ng mga kababayan natin na nasa Canada din na dapat ipakremate na lang ang katawan or mga labi nila. Dahil kapag mismong labi ang iuwi sa Pilipinas, ay sobrang mahal ang babayaran. Handa naman daw tumulong ang Embahada ng Pilipinas sa pamilya ng mga namatayan. Nauna na nga ni-refer ng DMW sa DFA dahil hindi naman nga daw sila OFW dahil permanent resident na sila sa bansang Canada. Inaasikaso na ang pagbalik sa Pilipinas ng mga abo ng mag-asawang paddleboarders na nahulog sa isang lawa sa British Columbia nitong May 30. Idiniin ng Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver na handa silang magbigay assistance sa mga Filipino citizens na nangangailangan ng tulong. Nagpasalamat naman ang kaanak ng isa sa mga biktima sa tulong na natanggap. Ang report mula kay Reyes Santos. Never forget po yung parents mo kahit san kayo nakarating, wag niyo po silang kakalimutan. Di malilimutan ni Genesis Hansel Bage ang payong ito ng kanyang kuya, si Genesis Jeru. Halos 2 linggo na ang nakararaan nang mahulog mula sa paddleboard ang kanyang kuya at ang asawa nito na si Maris Bello sa Browning Lake sa Marin Provincial Park sa British Columbia. Ilang araw ang lumipas bago nakita ang kanilang mga katawan. I was expecting na po na it's a recovery more than a rescue mission po for them. Pero I know po someday we'll see each other in heaven, and you know that's I'm still in grieving part, pero I know one day po na we'll see each other there. Sa huling pakikipag-usap ng Omni News sa mga kaanak na mga biktima sa Pilipinas, hiling nila ay maiuwi ang mga labi o abo ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi doon na po talaga kasi kami lumaki. And then I think yung wife niya rin po, doon din po siya sa Pampanga. So better po if doon po yung resting place nila. It's our mandate to provide assistance to whoever wants it, who wants to request for assistance. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver, maiuuwi ang mga abo ni Bage at Bello sa Pilipinas. Because they are still Filipino citizens and that's the wish of the family. Of course, it takes time kasi we have to do the paperwork and there has been an investigation, but we were assured by the authorities that they are preparing for the eventual repatriation of the body in the Philippines. As soon as the process is completed, then the next step will be the repatriation and the shipment. So, bago siguro matapos itong buwan na to. Sobrang laking tulong po nabigay nyo, and naramdaman ko po yung love nyo para po sa kay kuya ko at saka kay Ate Maris. So, yeah, and also sa consulate po natin, gusto ko pong humingi ng thank you po. Malaking gratitude po. Ito ang huling kuha ni Genesis Hansel sa kanyang kuya na nag-iwan sa kanya ng payo na maging masinop sa pera at huwag kalimutan ang kanilang mga magulang na nag-aruga sa kanila. There's no dull moment pagkasama po siya. It could be an ordinary occasion, pero with him, it becomes special. So that's what I'll miss about my kuya. Trahedya ang sinapit ng mag-asawang Pinoy sa Canada matapos malunod habang nagpa-paddleboard sa Browning Lake sa Marin Provincial Park noong Sabado May 30 sa Canada o Linggo May 31 dito sa Pilipinas. Kinilala ang mga biktima na sina Maris Bello mula sa bayan ng San Simon, Pampanga at Genesis Jeru Bage ng Angeles City na kapwa 33 taong gulang. Nangyari ang insidente habang nagdiriwang ng kaarawan ng isang kaibigan ng mag-asawa sa nasabing park. Batay sa video na nakuha ng kanilang kasama, nakasakay ang dalawa sa paddleboard nang tumaob ito at mahulog sila sa tubig. Sa video, makikita mo talaga na nasa tubig na sila, nakataob na yung, kumbaga, nahulog na sila sa paddleboard. Tapos, ang posisyon ni Maris is nakakapit siya doon sa mismong paddleboard. Ito yung haba, nakaganon siya, nakaangkla siya doon. Tapos si Genesis is parang tinatry niya i-swim papunta dito sa shore dito sa kabila kasi nandito yung camp nila. Makikita mo sa video na hindi sila nagpapanik, hindi sila nagwe-wave sa mga kasama nila kung kailangan nila ng rescue, no?
Wala talaga. So, yung nagbibideo, yung kaibigan, is ang isip niya, nag-enjoy sila kasi lagi sila doon. So, nag-swim pa ba, hanggang sa, siguro si Maris nabigatan na or parang medyo mahangin pa kasi that time, umangat ulit yung board, tumaob ulit kay Maris yung board. So, yun na yung nahulog talagang pumailalim na si Maris. Try si Genesis na kunin si Maris, pero syempre nalulunod na si Maris. So siguro nahawakan niya si Genesis, hindi ko lang kung saan, basta nadrag na rin niya pababa si Genesis. Nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad at pagkaraan ng 3 araw na paghahanap, na-recover ang katawan ng 2 biktima. Kasalukuyan na raw inaasikaso ng naiwang pamilya ang mga kinakailangang dokumento para sa pagpapauwi ng kanilang mga labi sa Pilipinas. Nagtry akong pumunta sa DMW, sa Department of Migrant Workers pa yun. Kaso hindi na daw sila saklaw ng ahensyang yun dahil nga parang PR na sila doon sa Canada. So, nirefer kami kahapon sa DFA. So, in-entertain naman kami kahapon sa DFA. Pinakwento kung ano nangyari. Pina-fill out din ako ng mga forms. So, sabi nung nakausap namin is ipapass yon sa embassy natin dito sa Manila. And then, Manila to Canada. So, hindi ko alam kung gaano katagal yung magiging process nun, no? Pero ang importante is nakagawa kami ng step para kahit pa paano is may hinihintay kami kung sakali. Pero sana na mapabilis. Samantala, umaasa ang pamilya sa suporta at tulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas at mga kaukulang tanggapan sa Canada upang mapabilis ang repatriation process. Nananawagan po ako sa ating gobyerno na tulungan kami, pamilya ni Maris at Genesis, na mapauwi sila. So sana makipag-coordinate yung gobyerno natin dito sa Pilipinas, sa Canada para mas mapabilis yung proseso. Siyempre, kahit na wala na sila, gusto rin namin na mabigyan sila ng maayos na hantungan, at makasama sila sa huling pagkakataon kahit na ganun na yung sitwasyon. Patuloy naman ang kanilang panawagan ng tulong at dasal mula sa publiko habang hinaharap ang mabigat na pagsubok na ito. Mapait na katapusan matapos ang ilang araw na paghahanap sa 2 paddleboarders na nawala sa isang lawa malapit sa Squamish, British Columbia. Pumanaw ang mga biktimang kinilala bilang mag-asawang Pilipinong sina Maris Bello at Genesis Jeru Bague. Ang biglaan nilang pagkawala, lubos na ikinagulat ng mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Ang kanilang eksklusibong panaya sa ulat ni Rhea Santos. Natagpuan na po ang mga katawan ng 2 Pilipinong nahulog sa kanilang paddleboard sa isang lawa sa British Columbia noong May 30, Sabado. Bitbit ng mag-asawang Genesis Jeru Bague at Maris Bello ang pangarap ng kani-kanilang pamilya nang magdesisyong magsimulang muli sa Canada. Babalik ako. Okay, bye, Maris. Ay, magkano sa inyo mo? Okay lang, babalik na. Kalimutan na. Huwag kayong mag-away ni Papa. Kuha ito sa huling araw ng sorpresang pagbisita ng mag-asawang Maris at Genesis Jeru sa Pilipinas noong 1 taon. Sa susunod na pagbabalik daw nila, apo na raw ang bitbit nila. Sa'yo, mabuhay ka ng masaya. Mag-exercise ka kasi. Sister is a loving daughter po, lalo na po sa parents namin. Talaga pong priority niya is yung family namin po. Umalis po siya ng Philippines, hindi lang po para sa sarili niya, hindi para po sa buong family po. Dala-dala niya po yung pangarap ng buong family po. 2019 nang umalis patungong Canada si Bague. Sumunod naman sa kanya si Bello. 2023 nang ikasal ang matagal ng magsing-irog. Ang katuparan ng kanilang pangarap nagsisimula na nang maging permanent residents ng Canada noong 1 taon. After na nakagraduate siya, hindi na siya nanghingi sa amin ng anumang suporta. Alam namin na bumubuo pa sila ng pamilya at ang future nila eh. Mapangarap po yan, mabait na bata, masyadong responsible. Lahat po ng achievement ng anak ko, pinaghirapan niya.
Martes nang ma-recover ng RCMP Underwater Recovery Team ang mga katawan ni Bague at Belio matapos tumaob ang paddleboard na ginagamit sa Browning Lake sa Marin Park malapit sa Squamish, BC noong May 30. Hindi po marunong lumangoy si Maris ever since. Kaya po, sinabi niyang 2 hours na siyang hindi umaahon. Impossible na po, no? We prayed a lot po, no? We beg po sa Panginoon, no? But then, hindi po natin hawak yung ating mga buhay. May plano po ang Panginoon, no? With all of this. Po, binigay na po namin lahat sa Panginoon, ma'am, kasi siya po yung may gusto niyan. Iram lang po yung mga anak namin sa Panginoon. Ang masakit lang po, ma'am, yung pagkawala nila ay hindi maganda dahil hindi po nila deserve yung ganun na pagkamatay dahil napaka-responsible po nilang dalawa. Suportado ng mag-asawa ang mga magulang na may sakit. Ang tatay ni Bague, nagdadialysis. Ang nanay naman ni Belio, nasa early stage ng Alzheimer's. Siyempre po, umiiyak siya. Sabi namin, uuwi na si Marie. Sabi niya, uuwi siya pero may nangyari. Sabi niya. And then, mawala na naman po yun. Mga ilang oras lang, hindi na naman po yung naaalala. Since I'm a dialysis patient, madalas he is giving us a monthly allowance. Iniisip ko muna, ma, kung bibilin ko dahil padala ko na lang sa magulang ko, pang grocery ni mama ko or pang gamit ni papa ko sa dialysis. Ganun po yung mentality nilang dalawa. Hindi po sila materialistic, ma'am. Hiling ng mga pamilya na sana'y maiuwi sa Pilipinas ang mga labi o abo ng mag-asawa na hanggang sa huli ay magkasama pa rin. Mahatid lang po namin sila sa huling hantungan nila. Alam namin kapiling na nila yung Panginoon dun sa paradise. So guys, ang lesson at reminder sa mga pangyayaring ito na kung anuman ang hobby nyo, ay laging unang alalahanin at isipin na safety first bago ang lahat.